So for our first metabolic pathways na deal is we're now going to talk about glycolysis. Okay? So again, yung glycolysis ay introduce na sa inyo doon sa ating overview ng metabolism, in which ang glycolysis ang pinakang ano po niya is ma-produce yung pyruvate na kailangan a precursor siya sa pagbuo ng acetyl-CoA para sa ating Krebs cycle, okay? For talagang purpose niya for energy production like the ATP. Okay? So, yung glycolysis po in summary, meron po tayong steps hanggang 10, 1 to 10 steps. Ang 1 to 5 po ay tinatawag na investment phase kung saan dito po ay mag-i-invest tayo ng energy molecules in the form of ATP. And 6 to 10 po ay phase of phase kung saan mag-produce naman tayo ng ATP. Okay? Now, let's go ahead and puntahan po natin yung 10 steps ng glycolysis. Okay? So, for the first step, ang unang step po ng glycolysis, we have this molecule, the glucose. So, it enters the glucose transporter 2 in the liver cells sa cytoplasm. This glycolysis nga pala, this is occurring on the bago natin is in the cytoplasm of the liver cell or pwede rin sa mga muscle cells. So, cytoplasm po siya nangyayari. Then, ang Krebs cycle ay sa mitochondrial matrix. Tapos, sa membrane naman ng mitochondria is the electron transport chain. Okay? Now, for the step 1, phosphorylation po yung gagawin. Pag sinabi phosphorylation, we will attach phosphate. So, what is the reason of attaching phosphate is to make the molecule uh, cannot back, para hindi siya bumalik pagpasok niya dun sa liver. So, kailangan i-phosphorylate. So, the first step is phosphorylation of the glucose by means of ATP. Okay? So, simula na po agad ng pag-i-invest. Nag-invest po tayo ng isang ATP sa step number 1 para ma-push ang glucose papasok dun sa ating cytoplasm. So, ATP will be converted into ADP or adenosine diphosphate. Bakit? Kasi po yung glucose natin, magkakameron po siya ng phosphate group sa carbon number 6. Okay? So, now it is become glucose 6 phosphate. Glucose will become glucose 6 phosphate. Okay? Magiging glucose 6-phosphate po. Then, what is the enzyme that catalyze this reaction that is called hexokinase? Okay? Bale, class, meron pa pong isang enzyme dito sa step number 1 that is glucokinase. Now, ano po yung pagkakaiba ng hexokinase sa glucokinase? Ang glucokinase po parang nagwo-work lang siya o nagagamit lang siya kapag abundant ang glucose. Pero pag hindi abundant yung glucose, ay hexokinase po yung normally ginagamit sa ating liver. If madami sobrang glucose, tsaka lang po gumagana. So that's not always used in the process. So we use always the hexokinase. So we highlight the enzyme. That's important to memorize yung mga enzymes ng glycolysis. Okay? Medyo ayusin ko lang yung highlighter para maano. Okay? So next is we have glucose converted into the glucose 6-phosphate by phosphorylation with the enzyme hexokinase. That's step number 1. Now, for step number 2, we have what we call isomerization reaction. Yung ating glucose 6-phosphate will be isomerized by a specific enzyme that catalyze isomerization. So, ang mangyayari po dito sa ating is ito pong aldehyde, 'di ba aldehyde po ang ating glucose, yan kita niyo yung structure na yan, magiging ketone sugar po. So ibig sabihin, ang mangyayari po yung glucose 6-phosphate magiging fructose 6-phosphate, okay? Fructose 6-phosphate, okay? Fructose 6, yung pinalam po nilagay ko sa phosphate para mapaikli kasi masyadong malawak ang phosphate isulat.
Okay? So glucose 6-phosphate will become fructose 6-phosphate. Oh, what is the enzyme here? That is phosphohexo hexose kinase. Okay. Or phosphohexokinase. Okay? That is our enzyme. I know that's not kinase pala. Pag isomerase, sorry. Phosphohexose isomerase. Okay, that is phosphohexose isomerase. Isomeration nga pala ang ginawa ng enzyme dito, hindi phosphorylation with ATP or ADP. Okay? Pag ang nakita nyo po ay ito pong ATP, ADP, yan yung mga kinase enzyme. Pero this time, isomeration ang ginawa natin kasi ang glucose at saka they are functional isomers. So, that is for step number 2 ha. Isomeration lang po yung nangyari with the enzyme phosphohexose isomerase. Okay? Now, for the step number 3 is another phosphorylation po. Mag-i-invest po ulit tayo ng ATP, okay? 1 ATP, then turned into ADP again. Now, kung mapapansin niyo, nawawala yung isang phosphate. So, yung kanina, yung phosphate natin ay, di ba, meron tayong fructose 6-phosphate. Meron tayo sa 6. Ngayon, meron na rin po tayo sa carbon number 1 ng phosphate. So, parehas ng may phosphate yung dalawang dulo. So, what is the name? That is fructose 1, 6. Nasa 1 at 6 po yung bisphosphate. BP na lang ang nilagay ko. Bisphosphate ang ibig sabihin niyan ha, yung BP. Bisphosphate. BP means bisphosphate. Okay? So ngayon, ay sa step number 3, kapag po dalawa na yung phosphate niya, it is the indication na ready na siya for splitting. Okay? Now, in step number 4, ang enzyme po natin wait lang, sa fructose 6-phosphate to fructose 1,6-bisphosphate, may another enzyme po pala tayo diyan, nakalimutan ko yung enzyme. So, ang enzyme naman natin dito ay phosphofructo. Okay, phosphofructokinase. Yan, ito po yung kinase. Basta tandaan niyo lang pagka may mga ATP, ADP, yan yung mga kinase enzyme. They dephosphorylate, tinatanggalan ng phosphate o nilalagyan ng phosphate ang ating molecule para ma-stabilize at hindi siya bumalik ah, sa pamamagitan ng ATP. That is kinase enzyme. So, bale, ito po palang nasa step number 2. This is a reversible reaction. Pwede po siyang mag-back and forth. Pwede po yung fructose ay ma-reconvert again into glucose. Kaya meron tayong nakikitang double-headed arrow. Pero pag mga phosphorylation po by ATP or DP, they are irreversible reaction. Kaya ang makikita niyo sa arrow ay single head lang, towards lang siya. Okay? Kasi ang phosphate kaya ina-attach sa molecule to make them na hindi sila mabalik, hindi sila magre-react pabalik. So now let's split the molecule for step number 4. Ang step number 4 po is splitting up the molecule into 3 carbon molecule. Kasi nga, ang pyruvate, kung mapapansin nyo sa step number 10, ay 3 carbon molecules. So we have to split it to 2 with an enzyme called aldolase. Okay, so let me use red. So the enzyme for this step number 4 is aldolase. Okay, aldolase. For step number 4, splitting of the fructose 1,6-bisphosphate into these two molecule. Ano po kaya ang tawag dito sa dalawang molecule? The molecule above that will always continue for step 6, 7, 8, 9, and 10. This is called glyceraldehyde 3-phosphate. That is called glyceraldehyde. Glyceraldehyde 3-phosphate. Siguro naman itong glyceraldehyde ay familiar na sa inyo dun sa ating mga trio sugar.
dun sa mga aldose sugar, yung glyceraldehyde. Siya po ay aldose na triose. Ano? Next, we have also this sa baba, keto sugar naman po yung nasa baba na triose siya. So, bale yan ay dihydroxy acetone phosphate. Okay, dihydroxyacetone phosphate. Okay? So, bale class, ito po pala, nakalimutan ko meron po tayo phosphate dito, 3-phosphate, so phosphate. Then, this one also has phosphate. Okay? We have the two product for the splitting of the uh, for this molecule, fructose 6-phosphate. So, pag in-split po siya, makakreate natin glyceraldehyde 3-phosphate at saka dihydroxy acetone phosphate. Okay. For step number 5 naman po, isomerization po uli. Bale, ang mangyayari po dyan, ito pong dihydroxyacetone, ito po ay important intermediates or precursor para sa lipid synthesis or lipid metabolism. Pero ito po ay ina-isomerize pa din kasi para silang 3-carbon sugar. Pwede po siyang i-reconvert again into glyceraldehyde 3-phosphate para sa utilization uh, for energy. Ano? Para ma-create tayo ng dalawang pyruvate kasi dalawang pyruvate ang kini-create. So, bale, ang tawag sa enzyme naman sa step number 5 para sa isomerization ng dalawa is what we call, dahil tatlo sila, 3-carbon, dahil striose, phosphate, meron siyang phosphate, triose na sugar na may phosphate, isomerase. In-isomerize lang po sila kaya isomerase po yung ating enzyme sa step number 5. Triose phosphate isomerase. Okay? So that's step number 5. So ibig sabihin sa ang step number 5 magsasabi na bawat isa dito sa step 6 hanggang 10 ay lagi silang times 2 ng times 2. Kasi ito pong dihydroxyacetone sa baba, 'pag na-reconvert uli, another dihydroxyacetone po yan. Kaya times 2 na po ang mangyayari. Okay? So, next, for the investment phase, tapos na po tayo. Kung mapapansin niyo, nakapag-invest tayo ng dalawang ATP. Now, punta naman tayo sa phase of phase para makakuha naman tayo ng ATP for energy. Ano? Para ma-power ang ating mga metabolic pathways na iba. So, for step number 6, it involves phosphorylation po, pero hindi ATP or ADP ang involved. Phosphorylation by means of inorganic phosphate Then, sabi ko nga sa inyo, ang 6 to 10 ay lagi siyang times 2 ng times 2, kaya dalawang inorganic phosphate po yung nag-phosphorylate ng dalawang glyceraldehyde 3-phosphate. Okay? So, another mangyayari dito sa step number 6, dalawa po ang ating ano dito lalagay. So, bale, meron din po siyang, tag dito, oxidation reaction. Yung NAD plus po, electron carrying molecule will steal o kukuha siya ng hydrogen dito sa ating glyceraldehyde 3-phosphate. So, magiging NAD8 plus H plus ang mangyayari. So, bale, sabi ko nga sa inyo, times 2 ng times 2. So, dalawang NAD plus to 2 NADH at saka dalawang hydrogen ions. Okay? Ang nangyari sa step number 6. So, what happened to our molecule? So, dahil nga meron, 'di ba meron tayong phosphate sa ah, number 3 dito sa original nating structure, ayan sa glyceraldehyde 3-phosphate. So, bale, dahil naglagay tayo ng dalawang inorganic phosphate, ang ating ano dito sa carbon number 1 ay mare-replace, 'di ba, hydrogen kinuha ng NAD+, mare-replace siya ng another phosphate. Okay? So, what is the name of our new molecule after ng step number 6? So, that is what we called uh, 1, 3, bis, Pospo, bis pospo ano, bis pospo po ito, hindi ano.
bisphospho, BP na lang. So, ibig sabihin ng BP ay bisphosphoglycerate. Hindi na po siya glyceraldehyde, glycerate na kasi tinanggalan natin ng hydrogen kaya siya naging glycerate. Naging parang salt. Tinanggal yung hydrogen. So, ang step number 6 po, dalawa po ang ginawa natin. Meron po tayo phosphorylation by inorganic phosphate at meron tayong oxidation by means of NAD+. To turn into NADH plus H plus ions. So, yun po yung sa step number 6. So, magiging product natin sa step number 6 ay 1,3-bisphosphoglycerate. Okay? So, now, for our next step, dito sa step number 7, bale, wait lang. Dito pala sa ating step number 6, nakalimutan ko ang enzyme. So, ang enzyme po natin dito, analyze nyo lang ang ating precursor. Precursor na glyceraldehyde 3-phosphate. So, ipapangalan natin dun sa enzyme, which is glyceraldehyde. G3P na lang po ang susulat ko. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Dehydrogenase. Basta may makita kayong NADH at saka yan, NAD plus at tapos nanguha siya ng hydrogen. Dehydrogenase po yung enzyme nun. So, G3P dehydrogenase po ang enzyme sa step number 6. Now, step number 6 to step number 7. Ano naman po ang mangyayari diyan? Ang mangyayari naman po dito sa step number 7, magkakameron na po tayong production ng ATP. So, meron po tayong dalawang ATP. Bale nga pala, ito po ay times 2 again ha. Times 2 po itong yung 1,3-bisphosphoglycerate. So, ibig sabihin, ang mangyayari naman po, baliktad naman po. Kanina, mapapansin nyo, ATP become ADP. Ngayon, ADP become ATP naman. Okay. ADP becomes ATP. To step number 7. So, may idea na kayo kung anong enzyme ang meron diyan. Bale, ito po ay times 2 ha. Dalawa po itong ATP. Wait lang, gawin nating black. Bale, dalawang ATP tapos dalawang ADP din ang ginamit. So, may idea na kayo kung anong enzyme dito. Ano? So, mangyayari po dyan, wait lang ha. Ang mangyayari dyan, yung ating phosphate doon sa ay mawawala. Mapapunta sa ADP na naging ATP. Tapos ang phosphate na lang nating matitira ay yung phosphate sa carbon number 3. So, ano magiging pangalan? That is 3-phospho 3P na lang, 3P. 3-phosphoglycerate. That is our new kanina 1,3-bisphospho, ngayon 3-phospho na lang kasi nawala na yung isang phosphate kinuha nung ADP, naging ATP. So ano kayong enzyme pagka ganyan? Kinase po uli. So bale, kokopyahan niyo lang ang yung substrate which is phosphoglycerate po yung ating substrate ha. Phosphoglycerate kinase. Okay? Kinase po ang ating enzyme. Kapag may nakita kayong ATP, ADP diyan sa inyong mga chemical reaction na nangyari. Okay? So, phosphoglycerate kinase for step number 7. Now, for step number 8, ano mangyayari naman? Ang step number 8 naman po, ang ating enzyme dito ay ililipat lang po niya yung phosphate sa carbon number 2. Yung phosphate will move to carbon number 2. I don't know what's the reason kung bakit inilipat, pero ang magiging po natin, product this step number 8 ay 2-phosphoglycerate. Nalipat lang po sa carbon number 2. So, siguro may reason para sa structure siguro ng pyruvate kaya nilipat siya. So, bale, dito po sa step number 8, yung paglilipat po ng phosphate ay same naman po yung structure niya. Nangyari po diyan ay mutate. Nag-mutate lang po. So, ang ating enzyme ay phosphoglycerate. Ganun po ulit ang substrate natin, phosphoglycerate pa din. Phosphoglycerate mutase. Okay? Sa 8 po yung phosphoglycerate mutase. Okay? That's the enzyme for step number
Okay? Now, for step number 10 po, what happened to our 2-phosphoglycerate is it will release water. Tanda nyo, it will release water. Wait lang, para tingnan natin sa ano. Times 2 po ng times 2 dapat ang mga ano natin na product. Okay. Dito naman mag-release siya ng 2 water molecule kasi times 2 nga dito ng times 2 kasi ito ay dalawa siya. Ano? Ito ay dalawa din. Yan, dalawa ng dalawa sila pag step 6 to 10 because of that isomerization. So magre-release siya ng water. So dito, mangyari sa structure, magkakameron po tayo ng oxygen dito. Tapos meron po tayong phosphate group. Ano? Tapos, kung mapapansin nyo, nagkameron po tayo ng double bond dito sa pagitan ng 2 and 3. Ano? So, bale, ang mangyayari po dyan is ang enzyme po natin ay enolase. Ano? Sa step number 9, enolase. Nag-form siya ng enol. So, what happened to our ano product? So, magiging 2-phosphoenol. 2-phosphoenol. Bale, ang ating pinakang ano na 'to or structure na ito ay para na sa pyruvate. So, 2-phosphoenol pyruvate. Okay, step number 9 kasi tayo kaya nagpapakita na yung term na pyruvate. Okay? Sa step number 9, enolase lang po. Ang ginawa ng enolase ay tinanggalan siya ng water molecule, yung 2-phosphoglycerate. So, naging 2-phosphoenol pyruvate. Magkameron ng double bond sa pagitan ng carbon 2 at carbon 3. Kaya in means alkene. Okay? Now, for step number 10, kailangan na po nating i-dephosphorylate siya. Ano? For step number 10. So, step number 10 ay i-dephosphorylate po ulit natin sa pamamagitan ng ADP. So, ADP again comes into play. Meron po tayong 2 ADP. 2 ADP which turn into 2 ATP. Ano? So, final output natin ay 2 ATP. Okay, para sa step number 10. So, ibig sabihin, mawawala na po yung phosphate. Ito po ay times 2 po kasi kaya dalawa lagi ang ginagamit. Ano? Mawawala na yung phosphate, magiging ano na lang siya, pyruvate. Okay, so our final product is pyruvate, yung ating objective sa glycolysis. Then, yung sunod na mga series of chemical reaction ay para sa sunod na mga ano na lang po natin, discussion. So, ano po yung ano, may nakita na naman po tayong ATP, ADP. Ibig sabihin, kinase na naman. Lalagay nyo lang dito sa enzyme nitong step number 10 ay pyruvate kinase. Okay? So, that's the step number 10. Okay? So, mga naka-highlight na po yung mga ano, dilaw yan po yung mga enzyme na you should know para sa paghahanda sa final exam ng mga metabolic pathways. Okay? So, this is the entire steps of glycolysis. So let me again summarize what happens to glycolysis. In glycolysis po, ang importante po ay ma-memorize natin yung mga nangyari in between steps and anong mga enzyme. For step 1, yung glucose, pinosporylate ng ATP. Naging ADP siya sa pamamagitan ng enzyme na hexokinase. Ano? So, pwede rin pong meron siyang enzyme na glucokinase if abundant yung concentration ng glucose. Ano? Pero pag hindi, hexokinase po. Lagi talaga ang ginagamit. Kahit mapaunti o papadami ang glucose, hexokinase. Next, ang after po ng step number 1, maging glucose 6-phosphate, isomerase naman po sa step number 2 ng phosphohexose isomerase, magiging fructose 6-phosphate. Okay? Next, para sa step number 3, bale ito pong step number 2 nga pala, pag tinanong sa inyo, reversible po ito. Next, for step number 3, another enzyme sa fructose 6-phosphate, mag-act siya, yung phosphofructokinase. Pag may nakita kayong kinase, malamang meron pa yung involved na ATP at saka ADP dun sa reactions. So, ipupush niya ulit. Irreversible po itong reaction na ito. Single-headed arrow lang. Kasi
alam niyo, pag phosphorylate by means of this energy molecule ay irreversible. Then, ang magiging product po natin before splitting is the fructose 1,6-bisphosphate. Okay, pagka dalawa na po yung phosphate ng fructose, yan na po. Ready na siya for step number 4, splitting by means of the enzyme aldolase. Okay, this is the enzyme aldolase for step number 4. I-split po natin ang ating molecule into two molecule like this molecule, dihydroxyacetone phosphate at saka glyceraldehyde 3-phosphate. So, bale, ito pong dihydroxyacetone phosphate ay very important po siya sa lipid synthesis, lipid. Pero as energy source ay inire-reconvert po siya ng ating isomerase enzyme, yung triose phosphate isomerase, para maging glyceraldehyde 3-phosphate din at magamit dito sa ating phase of phase na step 6 to 10 para mag-produce ng energy na times 2 ng times 2 po ang mangyayari sa steps 6 to 10. Okay? For the step number 6, we have times 2 na po ng times 2 nangyayari. So, bale, sa step number 6, dalawa po ang ating makikitang ginawa. Meron po tayong phosphorylation by means of inorganic phosphate. Then, meron din po tayong ah, oxidation by means of NAD plus, maging NADH plus, H plus ions. Okay? So, ang ating ano dyan ay dehydrogenase kasi may nakita kayong NADH. Pag may nakita kang NAD plus, NADH, yan po ay dehydrogenase ang enzyme po niyan sa step. Okay, that is for step number 6. Now, pinosporylate natin, naging 1,3-bisphosphoglycerate po ang ating ano. So, dito naman po sa step number 7, phosphoglycerate kinase po yung enzyme natin. So, meaning, meron po tayong ATP, ADP na involved. So, kung mapapansin nyo, meron po tayo dyan. Yan. So, meron po tayong produce na 2 ATP dito sa step number 7. Next, for step number 8 ay mutase naman po yung phosphate sa number 3, carbon na 3, ay nilipat lang sa carbon 2. So, naging 2, yung 3-phosphoglycerate naging 2-phosphoglycerate. Okay? So, for step number 9, we use inulase to remove water. Okay, removal of water. So that's why yung 2-phosphoglycerate ay naging 2-phosphoenol pyruvate. Okay? May pyruvate na term. Ibig sabihin, malapit na tayo sa ating final product ng metabolic pathway nito. So next, sa step number 10 naman, pyruvate kinase po ang ating para ma-dephosphorylate na yung 2-phosphoenol pyruvate. Yung phosphate matatanggal by means of 2-ADP that will be converted into our wanted energy source, energy molecule that is ATP. So for step number 10, dalawang ATP po uli para sa ating phase of phase. So bale, ang ating final output ng glycolysis is pyruvate na pupunta po siya sa mga susunod pang metabolic pathway. Okay? For summary ng ating sum total, ang glycolysis po, totally po, pag itanong po sa exam, meron po siyang total produce na following, meron po siyang total na 4 ATP if total. If tinanong sa inyo ang net, ima-minus nyo po yung 2 na ininvest. Nag-invest po tayo ng 2 ATP sa step 1 to 5. So, 4 minus 2, meron po tayong na net gain na ATP na 2 ATP. Okay? Next, another po na gain natin sa glycolysis, meron po tayong na-produce na dalawang NADH which is a very important molecule sa ating electron transport chain at dalawang H plus ions. Then, we also produce 2H2O molecule. That is all for the glycolysis. They are all the important product of glycolysis. Okay? Glycolysis, again, ang ating important molecule na output niyan also is your pyruvate. Mayroon din po tayong 2-pyruvate produce. Okay? That's all for this lecture. Medyo mahaba-haba ang discussion pag mga metabolic pathway talaga kasi kailangan nating isa-isahin yung mga detalye. Okay? That's all for this lecture and God bless again sa inyong final examination. Bye, class.